Good evening po, brothers and sisters. God is good. All the time. God is good. Ayun, muli kami ay nagpapasalamat at masaya ng aking asawa na si Ana. Kaway ko lang misis ko. Salamat po kami for inviting us once again sa inyong Christian Life program. So, tama po yung sinabi ni Brother Larry, yung team leader natin dito, no? So, 24 years na po kami sa Couples for Christ ni Ana, and by the grace of God, mag-celebrate po kami ng aming silver wedding anniversary this year, December 8, 2026. Yun. Holiday po yun, holiday of vacation, walang paso. Kaya invited po kayong lahat. Yun, so maraming salamat po muli, brothers and sisters. Sige po, bago po tayo mag-start sa talk, may short activity lang po tayo na title, What Would a Christian Do? Magpapakita po ako ng mga pictures at pwede po kayo mag-comment or magsabi kung ano po ba yung dapat na ginagawa ng isang Kristiyano sa mga ganong sitwasyon. Okay po, so yan po, nakikita natin yung mga bata. Sabi dito, please help us, we need food. So, ano po bang dapat na ginagawa natin dyan bilang mga Kristiyano? Sinishare po natin yung blessings, di ba? Binibigyan po natin sila ng mga makakain, especially yung mga nagugutom. Yan po, nakita natin sa picture, a lady, pinapainom yung batang nauuhaw, di ba? Sabi nga din sa Corporal Works of Mercy, sabi, give drinks with the thirsty, di ba? Pag painumin natin ng tubig, yung mga nauuhaw. So, ito naman po, ano po yung scene na yan? Kita natin yung isang matanda na natutulog sa kalye, di ba? So, sinasabi naman dito yung shelter the homeless. Kaya po natin, natulungan sila, bigyan po ng matitirahan ang mga may hirap at mga walang kakayanan. Ito po, ayan po, visit the sick, di po ba? So, I think lahat naman po tayo na-experience to na dinadalaw po natin yung mga mahal natin sa buhay o mag-anak na may sakit. Especially kung mga nasa hospital, di po ba? But aside from visiting them, sana po we pray for them. Maganda po yun as we visit them, we pray over them, yung mga may sakit. Even kahit nasa hospital po, wag po tayong mahiya, pag-pray po natin yung ating mga kilala o yung mga kaibigan o mga kapamilya na mga may sakit ay pagdasal. Next po, yan po, ginagawa po ba ito ng isang Kristiyano? Hindi, no? Tama? Tama po ba? Agree po ba? Yes. So, kasi po, kapag meron tayong mga hindi pagkakaintindihan bilang mag-asawa, huwag po natin ipakita sa mga bata. So, go to your room bilang husband and wife, doon po kayo mag-usap ng maayos. At doon po, iparinig sa mga bata yung mga ganyang pagkaaway o hindi pagkakaintindihan. Next po, yan po, gawain po ba yan ng mga Kristiyano? Hindi. So, sino po ba dito yung may mga ganyang pang-vices? Dapat po tayo bilang mga nasa Panginoon na, wala na po tayo ng mga ganyang vices, di po ba? Kasi, hindi natin yung ating health. Hindi na rin po tayo bumabata, and especially by doing these things, hindi naman po nakakabuti sa ating health, di po ba? So, let's think of our health din po, at saka yung ating family. Next po, yan po. Pamilya naman po kayo dyan, ano? Siguro, marami po kayo nakikita dyan sa mga kapitbahay niyo. Tama po ba? kahit hindi sa kapitbahay, not only sa personal experience, nangyayari pa rin yan. Diba? Meron pa rin mga tao na nakikialam sa buhay ng may buhay. So, ang lesson lang dyan, kung wala tayong magandang masasabi sa ating kapwa, kung walang buting may dudulot, ay tumahimik na lang po tayo at huwag nang magsalita. Okay. So, ngayong gabi, ang topic natin is about the Christian ideals, loving God and neighbor. So, nasa fourth session na po na tayo ng ating Christian Life program. So, nakatapos na tayo ng 3 talks.
Sige, para sa mga participants, ano po ba yung first talk po natin kung maalala ninyo? Ayun, God's love, ang galing. Sayang wala akong pa-price eh. Ano po yung talk number 2? Who is Jesus Christ, bro? Thank you. Talk number 3? Repentance and faith. So napupunan nyo, yung tatlong talks na yon, it's all about God, di ba? Ukol sa Panginoon. Loving God, God's love, who is Jesus Christ, and repentance and faith. Tapos ngayong gabi naman, yung loving God and neighbor, it's all about ourselves po, brothers and sisters. Kung paano ba tayo magmamahal, paano ba natin mamahalin ng Diyos at ang ating kapwa. So, mahal ba natin ang Diyos? Yes. Amen. Amen tayo dyan. Mahal ba natin ang ating kapwa? Yes. Mahal ba natin ang ating asawa? Yes. Ang ating mga anak? Yes. Ang ating mga in-laws? Yes. Okay, doon ba na problema sa in-laws ng mga So, wala tayong problema sa biyanan. Ayos tayo dyan. So, ngayon po ba matututunan natin kung paano magmahal, brothers and sisters, ng Diyos at ng ating kapwa. So, sabi nito sa Matthew chapter 22 verses 37 to 40. Ito nga po pala yung ating two greatest commandments. Ito yung dalawang pinakadakilang utos ng Diyos sa atin. Sabi dito, sabay-sabay natin basahin nga. 1, 2, 3. And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." So sinasabi dyan, mahalin ng Diyos ang buong puso, ng buong kaluluwa, at ang buong isip, brothers and sisters. Dagdag na natin yung ating buong lakas. Ang ikalawa namang love na sinasabi dyan is mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa Diyos dapat buong buo. Kasi sabi dyan, with all your heart. Laging meron with all, di po ba? Hindi naman sinabing with konti lang o partial lang, di ba? Hindi sinabi ganun, sinabi all. Pag sinabing all, 100% yun, di ba? So, anyway, ganun din naman tayo pag nagmamahal, di po ba? Binibigay natin yung lahat kapag nagmamahal tayo. So, naalala niyo po ba nung nililigawan niyo pa yung mga asawa niyo? Di ba? Binibigyan niyo sila ng roses, biniligawan sila, yung dinidate niyo sila, binibigay niyo kung yung gusto niya, di ba? Sinusuyo niyo siya para makamit niyo yung yes niya, di po ba? At syempre, mas maganda kung yung love na yon ay nag-end sa simbahan, kinasal kayo, no? Di ba? So, same with our love for God, di ba? Dapat all out, 100% yung binibigay natin pagmamahal. And may test lang po, brothers and sisters. Sabi nito, kung may magsabi na iniibig ko ang Diyos at napapuot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat kung hindi niya minamahal ang kanyang kapatid na nakikita, hindi niya maaaring ibigin ang Diyos na di nakikita. Ito ang utos na binigay niya sa atin. Ang sino mang umiibig sa Diyos ay dapat din namang umiibig sa kanyang kapatid. So yun ang ganda ng huling sinabi. Ang sino mang umiibig sa Diyos ay dapat din namang umiibig sa kanyang kapatid. Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos. Yes, I love you, Lord. Pero galit na galit naman tayo sa kapwa natin. O yung sa kapitbahay natin. O yung mga kasama natin sa community. O sabihin naman natin, mahal na mahal ko ang aking kapwa, pero namumuhay ka naman sa Diyos. Tama po ba yun? Parang sinungaling po yung taong gano'n, di po ba? Yung nagsasabi ng gano'n. So, dapat po, kung tuloy natin minamahal ng Diyos, ay minamahal din natin ang ating kapwa. At tayong lahat, brothers and sisters, we are all created in the image and likeness of God. So, tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng ating Panginoon. So, kung iniibig natin ang Diyos, dapat iniibig din natin yung kapwa. Kasi nandun yung image ni Lord dun sa ating neighbor, sa ating kapwa. So, dapat nagtataglay din yung
tatatlayin din natin yung pagmamahal na meron tayo sa Diyos, sa pagmamahal na dapat na meron din tayo sa ating kapwa. Sige po, tignan nyo nga po yung mga katabi nyo. Nakikita niyo po ba yung Diyos sa kanila? Yes. Amen po ba? Amen, di po ba? Dapat ba ganun eh? Dapat yung mga kasama natin, mas especially yung asawa natin, dapat nakikita natin ang Diyos sa kanila at hindi yung iba yung nakikita natin. Joke lang po ito, pero dapat, di ba? We see Christ in each and every one of us. Nakita natin ang Diyos in each and every one of us. Kasi we are made in the image and likeness of God. So, sinabi natin yung sino mang umiibig sa Diyos ay dapat nila mang umiibig sa kanyang kapatid. So, bakit ganun? So, kasi, ito yung reason. Loving God and loving our neighbor form the inseparable core of the Christian life. Ibig sabihin, yung pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa, hindi po siya pwedeng paghiwalayin. So, magkasama siya palagi. Kasi yun yung pinakasentro ng ating buhay bilang Kristiyano. So, yun po tandaan natin ha, love for God and love for neighbor form the inseparable core of the Christian life. So, sabi dito, loving God is our highest ideal. Pero ano ba ibig sabihin ng word na ideal? Ano ba pag sinabi natin ideal? Ano po ba tumapasok sa isip niyo? Ano po yung Tagalog nun? Yun po yung mga bigyan, yun po ba? Yun po yung mga gusto nating bagay na gusto natin makamit sa ating mga buhay, di ba? Sa ating mga sarili, maging sa ating pamilya. So, maganda po yung mga ideas o mithiin. So, meron tayong mga mithiin sa buhay na gusto natin magkaroon ng maganda at maayos na bahay, matirahan ng ating pamilya, di ba? Gusto natin magkaroon tayo ng maayos at matatag na hanap buhay, di ba? Gusto rin natin makapunta rin tayo sa mga magagandang lugar. Sa example, Disneyland, para kasama yung mga kids, no? Sa Holy Land, di ba? Kami, ng wife ko, actually, dream namin na makapunta sa Holy Land. Kasi, di ba, parang sarap doon na mabisit mo kung saan lumaki o nabuhay si Kristo, di po ba? Kung saan siya public ministry. Maganda makita po yun, lugar na yun. So, dream po namin yun, and ideas po namin yun. And of course, lahat po tayo, migiin natin, magkaroon tayo ng maganda at maayos na pamilya, di ba? Yung nag-iibigan, nagmamahalan, nagtutulungan. Yan po lahat po na sinabi natin, binanggit natin, napakagandang mithiin po yan. Pero, dapat po hindi po yan yung maging ating highest ideal. Ang highest ideal natin dapat yung pag-ibig sa Diyos. Yun dapat yung pinakamataas, brothers and sisters. So, bilang mga Kristiyano, dapat ito po yung ating number one sa lahat po ng ating mga mithiin. Okay, so ngayon po isa-isayin natin yung sinasabi sa first greatest commandment. So una, yung loving God with all your heart. Ibigin ng Diyos ng buong puso. So puso, ano? Heart. Diba? With all your heart. So, puso. Pag sinabi natin heart, ano ba ibig sabihin ng heart? So, heart is the seat of intelligence and decision. Sa puso, pag sinabi pong seat of intelligence and decision, laging meron ng maayos o matalinong pag-iisip at yung pagkakaroon ng desisyon o pagpapasya. So, pag gano'n, brothers and sisters, may matalinong pag-iisip at tamang pagdedesisyon o pagpapasya na klase ng pag-ibig. Yun po yung klase ng pag-ibig na mayroong commitment o yun po yung tinatawag na mayroong commitment, meaning mayroong pangako, mayroong mga pagtatalaga kaya na ibinibigay o nilalaan. So, yun po yung uri ng pagmamahal na gusto ng Panginoon para sa atin, na gawin natin para sa ating kapwa at sa Kanya. So, hindi po yung klase ng pag-ibig na nakabase lang po sa emosyon, nakabase sa pabago-bagong damdamin. Especially yung mga kabataan ngayon, di po ba? Minsan, siyempre, nagkakaroon ng crush, kasi wala pa lang crush, gusto ko yung taong yun, gano'n, di ba? So, hindi gano'ng kalalim yung gano'ng klase ng pagmamahal. Hindi yung gano'ng klase ng pagmamahal na gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ng pagmamahal, yung mayroong commitment, yung love na malalim, may klase ng pagtatalaga. Kumbaga, meron tayong klase ng
pagdidesisyon kapag tayo nagmahal. Siyempre, di ba pag nagmahal po tayo, meron tayong nagdi-decide tayo at nag-commit tayo sa isang tao dahil mahal natin siya. So yun po yung klase ng pagmamahal na yun. At in summary, heart is the symbol of the core of who the man is. So, makikilala po natin kung anong klase yung isang tao kapag sisilipin natin o titignan natin kung ano po yung nilalaman ng kanyang puso. Kung gaano po siya kabuting tao, yun po yung makakapagsabi sa atin. Kanina, sabi natin, love God with all our hearts. Ano bang ibig sabihin doon? Sabi dito, it means to be totally committed to Him. Totally committed, di ba? Totally committed, ibig sabihin 100% ang commitment. Buong-buo yung dedikasyon at yung pagtatalaga, brothers and sisters. Katulad po ng pangako na binibigay natin nung tayo kinasal, brothers and sisters, nung ating marriage vows, naaalala niyo pa po ba yun, brothers and sisters? Ha? Sino po nakakaalala? Sabi doon, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until death do us part. Diba? Ganun ka, hindi yung ating commitment, yung vows na binigay natin nung tayo ay kinasal. At dapat sinasabuhin natin yung pangakong iyon na pinag-iwan natin nung tayo ay kinasal. So, totally committed. Ano bang ibig sabihin niyan? We seek the Lord first and foremost. Uunahin natin ang Diyos bago ang lahat. O una sa lahat. Ano ba yung sinasabi sa Matthew? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Diba? May kanta pa nga po yan, diba? So whether malaki o simpleng bagay sa ating buhay, unahin natin ang Diyos. Alala ko nung tabi po minsan ni Ana kapag naghahanap ng event parking sa puntahan namin. Hirap na hirap kayo makakuha ng parking. Naikot na namin yung level 1, level 2, level 3. Wala pa rin makuha parking. Sabi ng misis ko sa akin, nagdasal ka na ba? Nag-ask ka na ba ng help sa Diyos para bigyan tayo ng parking? O nga, no? So, minsan nakakalimutan natin yun. Kahit mga simpleng bagay lang na gano'n, lapitan natin ang ating Panginoon. Di po ba? Minsan naman, kapag nakakalimutan ko yung payong, nagdarasal tayo, huwag sanang mulan, kahit alam natin madilim yung kalangitan. Kasi wala tayong payong, nalimutan natin, Lord, kaya na po yung bahala. O minsan, pag gutom na tayo, minsan, nakalimutan natin mag-bless the food, di ba? So, as CFC po, talagang routine po natin yan. Yun po, brothers and sisters, mga participant. As CFC po, talagang ano na po namin as members ng Focus for Christ is before kumain, magdadasal po muna. So, bisan gutom na ay nga pala, hindi pa mag-pray. So, mag-pray muna. So, yun po. So, kahit ito na simpleng bagay na gano'n, alalahanin natin ng Panginoon. Naalala ko po, nung maliliit pa, nung high school pa lang tayo, di po ba, malimit tayo magdasal, especially kapag graded recitation. Sino po ba dito yung dasal ka ng Lord, buksan na akong tawag, Lord, buksan na akong tawag. Kasi hindi ko alam yung sagot. Kasi nakakaya naman, pag tinawag ng teacher, kasi hindi mo alam yung sagot, kakamot ka, di ba? So, dumating na po ba tayo sa mundong gano'n? Na-experience mo po ba yun? Yung nagpe-pray ka kasi hindi mo alam yung sagot dun sa graded recitation. So, kumbaga, si Lord po dapat ang ating top priority po, brothers and sisters. And when we put God first, all other priorities fall into proper place po, brothers and sisters. So, next po, place God's will and interest above our own will. So, yung kalooban po at kagustuhan ng Diyos, yun po ang dapat natin unahin bago ang ating pansariling kagustuhan. So, God first and everything else follows. So, example po nito, as a family po, pag Sunday, usually pag Sunday, nagpabanding kayo sa family. Pero, pumunta kayo ng mall, o kung saan kayo pupunta, nagala kayo, kakain kayo sa labas. Pero sana, before nyo unahin yun as family, unahin po muna natin magsimba sa family po. So, yun po muna. Unahin po muna natin si Lord bago yung iba pang bagay na gagawin natin sa araw na yun. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, okay. So, how do we put God first and foremost in our life? So, paano ba natin uunahin ng Diyos? Sabi natin, unahin natin ng Diyos. Pero paano ba?
Brother Arnold. So, ito po yun. So, by deciding to obey Him. So, sumunod po tayo sa Kanya. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Di ba? So, alam niyo po ba, brothers and sisters, sa mga Hudyo po o sa mga Jews na tinatawag, meron po silang 613 na laws and commandments po, brothers and sisters. Yung mga thou shalt not nila or thou shalt nila. 613 po yun, napakadami, no? Sa atin po, bilang mga Christian, mga Katoliko, ilan po ang commandments ng Diyos? Diba, 10 lang po, no? So, konting-konti kumpara sa 613. So, yun po yung, of course, yung 10 utos ng Diyos. Meron po ba nakaka-recall kung ano po yung 10 utos ng Diyos? Si sister? Ayun, so ano po yung example ng 10 utos ng Diyos? Ha? Love God. Ano po? Love God above all po. Ayun, love God above all. Tsaka yung lalahanin natin yung manghiling sa araw ng linggo, di ba? Unahin natin si Lord. One of the 10 commandments po yan. So magsimba tayo, isama yun sa ating 10 commandments. At kung marami pa po, di ba? Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. So, yan po yung mga commandments ni Lord sa atin. At pangalawa, kapag tinawag tayo ng Panginoon na maglingkod, whether sa CFC man or sa parish, ay maglingkod tayo. Magandang opportunity po yan, brothers and sisters. Kapag tinawag tayo at dumating yung opportunity na maglingkod, mag-yes tayo kasi sipin natin, hindi natin kaya. Pero si Lord po yung mag-i-equip sa atin. Siya po yung bibigay ng lakas sa atin. Siya po magbibigay ng skills na kailangan natin para makapaglingkod sa Kanya ng maayos. Kumbaga, by serving Him, ay babalik natin in a way yung ating pasasalamat sa Kanya. Ibigay po to God sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Amen po ba, kapatid? Amen. So pangalawa, paano ba natin gagawin first si Lord? Develop a personal relationship with Him. So, si Lord, ang Panginoon, siya ang ating Diyos, ano? Siya ang ating Diyos Ama. So, sino dito yung mga tatay po? Taas nga po yung kamay ng may mga anak na po. Mga tatay. Ayan. So, yun. At lahat naman tayo, ay meron tayong mga tatay. Di po ba, brothers and sisters? Kumusta naman po yung mga relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak? Sana okay po yun, no, brothers and sisters. So, dito po, parang sinasabi dito na kung paano yung relasyon ng ama sa kanyang mga anak, sa ating bawat pamilya, sana ganoon din po yung maging relasyon din natin sa ating Panginoon. Kung saan nandyan si Lord, para pwede natin malapitan, maaari tayong humiling sa Kanya, makapag-communicate sa Kanya, maaari tayong maglambing, o pwede rin tayong magsumbong. Minsan, usap din kami minsan na asawa ko, but during our prayer time, minsan nagsusumbong siya, Lord, yung kasama ko, pasaway. So, kasi minsan nag-vocal prayers ko kami sa gabi bago matulog. Ayan, sabi siya na sana maging maayos na po siya, gano'n, diba? Parang sa nagsusumbong kay Lord. So, yun po yun, brothers and sisters, pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Hindi lamang po tayo lalapit sa Diyos kapag may kailangan tayo. Pwede rin po tayo mag-share kay Lord o magsabi kay Lord ng lahat ng mga victories, ang masasayang nangyari sa buhay natin, at sa araw natin, at sa pamilya natin. Amen po ba, brothers and sisters? Next po, spend regular time with God in prayer and in scripture reading. So maglaan po tayo ng oras, Panginoon, para sa panalangin at sa pagbabasa ng Biblia. So, sino po ba din yung pray every day? Ayun, so not all of us, pero okay lang po yan. Sino po rin yung nagbabasa po ng Biblia? Ayun, very good po tayo. So, yun po, hinikahin po tayo na start and end the day with a prayer, brothers and sisters. Maganda po yun na kapag gising pa lang po natin ay magdasal na po tayo at bigyan natin sa Panginoon yung araw natin. Lord, ikaw na yung bahala sa mangyayari sa akin sa araw na ito. And I believe, brothers and sisters, kapag ginawa po natin everyday yun, lahat ng mangyayari sa atin ay maganda. Gagabayan tayo ng Panginoon. Amen po ba? At yung prayers, napakabisa po yan, especially kung maramihan kayo nagpa-pray. Sa Couples for Christ,
practice na po yan na kapag meron mga may sakit sa members ng community, we pray for them. Meron po tayong tinatawag na mga prayer brigade po na ginagawa. Wherein kung saan pinipray po ang bawat isa, especially yung mga may concerns. Okay? So, next po. Loving God with all our mind and soul naman po, brothers and sisters. Bigyan natin ng Diyos ng buong isip at ng buong kaluluwa. Okay, so we love God with all our mind by keeping our mind clean and holy. So, sa pagbabahan po natin sa Diyos sa ating isipan, dapat po panadaliin natin malinis at banal ang ating isipan. Free from evil and impure thoughts, brothers and sisters. So, sinabi free from evil thoughts, sample po, huwag po tayo mag-iisip ng masama sa ating kapwa. Sample, hindi lang po yung pag-iisip ng masasamang bagay, kundi din po yung paggawa ng masasamang bagay. Iwasan po natin yun. Sample po, being honest, sa example, sa isang supermarket, minsan sumobra yung sukli, let's be honest, ibalik natin, di ba? At saka, kapag merong nakagawa sa atin ng hindi maganda, at nagkasala sa atin, wag po tayo mag-isip ng gumante. Yung vengeance na tinatawag. So, hindi na po yun yung tinuturo ng ating Panginoon. Marahil ang panahon ni Moses, sinasabi, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Siyempre, pwede kang kumante sa mga tao na nakasakit sa'yo, dulot ng hurt sa'yo. Pero sa turo ni Jesus, hindi na po ganun, brothers and sisters. Tinuruan tayo ng Panginoong Jesus na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. At ibigyan din natin yung ating mga kaaway. So, ano naman yung sinasabi ng mga impure thoughts? Ito po yung mga pag-iisip ng mga halay sa ating kapwa. Sabi nga po dito, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang sino mang tumitingin sa isang babae ng may masamang nasa ay nagkasala na ng pakikrapit sa kanyang puso. So yun yung sin of lust po, brothers and sisters. This Bible verse naman is for everyone. Pero I think for the brothers, mas matindi ito for the brothers itong Bible verse na ito. Pero pag dumadating po yung ganun pagkakataon that we are being tempted about lust or yung kahalayan, may isang tips lang po kung we can overcome temptation. Una, pray. We pray. We pray to God, we pray to Ma'am Mary na tanggalin niya po itong tukso na kinakaharap natin. At pwede din tayong lumayo rin dun sa pagkakataon. I mean, yung occasion na makasala. Halimbawa, may mga tao nag-i-invite sa atin na mag-happy-happy o kung ano man, gibigan, syempre, inuman, gano'n. So, minsan we turn down, di ba? So, we turn down yung mga gano'n. Kumbaga, tayo na mismo lumalayo sa mga pagkakataon na pwede tayo magkasala. And, pangalawa, let's treat every person as brothers and sisters in Christ. Kapag tinrata po natin ng bawat tao na mga kapatid natin ni Kristo, hindi po natin sila pag-iisipan ng masama ng mga mahalay. And pangatlo, believe that yung bodies po natin are temples of the Holy Spirit. So, yung katawan natin ay templo ng Banal na Espiritu, meaning ito po yung tahanan ng Diyos, brothers and sisters. So, kapag tahanan ito ng Diyos, sabihin, hindi tayo gagawa ng masama o ng mga bagay na ituturing natin hindi banal, di ba? So, huwag tayong gagawa ng mga hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Next po, free from uncharitable thoughts. Ibig sabihin po nito, huwag tayo mag-isip o ng mga bagay na hindi makakabuti sa ating kapwa. Example, yung panghuhusga. Huwag po tayong humatol o manghusga ng ating kapwa. Instead of judging others, siguro, the more we understand na lang tayo, mag-empathize with the person, kung bakit nangyayari sa kanya yun, and I believe, may mga pinagdadaanan yung mga taong gano'n kung bakit nangyayari sa kanya yung mga gano'ng bagay. Kumbaga, huwag po natin pag-isipan ang masama, na alam naman natin hindi makakabuti sa tao, di ba? Yung gagawin natin pag-iisip na yun. Example, meron ng kapitbahay na kita mo parang ang bilis ng pag-asenso, nagtatrabaho sa gobyerno, tapos biglang parang nakabili ng bagong bahay, nakabili ng
hulugan ng kotse, tapos maganda yung posisyon sa trabaho. Isipin natin siguro, nangungarap yan. O siguro may ginagawang under the table. So hindi po ganun. Huwag po tayo mamuhusga ng ating kapwa, hindi po ba? Maaari namang masipag lang siya. Maaari namang pinromote siya kasi magaling siya sa trabaho niya, hindi po ba? So, kaya nakapagpundar siya ng mga ganun. Masipag, di ba? Nakakapag-ipon, masino, di ba? So, huwag po natin pag-isipan ng masama ating kapwa. So, pangalawa, iwasan din po natin makichismis o marites, di ba? Kasi wala namang may budulot na maganda yan. Even sa panahon ngayon, hindi lang po even sa social media, di po ba? Huwag po natin patronize yung mga fake news. Pag alam po natin fake news, o alam po natin negative, huwag na po natin i-share, huwag na po natin i-like, di po ba? So, alam naman natin yung mga nakapost na ay paninira sa isang tao, makakasira sa reputasyon ng isang tao na ating kapwa. Yan na po natin i-follow, i-like, o subscribe yung mga ganun. Amen po ba? So, think before we click na po, ibig sabihin, di ba? Maging responsible po tayo sa what we watch and what we listen po sa social media. Next po, read from suspicion that estranged relationship. Yung mga pagdududa po, maaaring humantong sa pag-aaway o di pagkakasundo ng mag-asawa, pagsaselos o kawalan ng tiwala sa asawa. So, matanong ko lang po yung mga sisters dito, mga sisters na nag-ismile. Nagtitiwala po ba tayo sa ating asawa? Do we trust our husband? Amen. So, dapat ba ganun? Meron po tayong tiwala sa ating pagsasama. Kasi the moment na nawala po yung pagtitiwala sa isang relasyon, malaking problema na po yan sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Doon na po nag-uugat at simula yung hindi pagkakasunduan, yung paghihiwalay, maaaring mag-end sa paghihiwalay. Huwag po tayo mag-assume at maghinala o magduda. Hindi po ito maganda sa isang relasyon. And a relationship to last should be built on trust, di po ba? Ng pagtitiwala. So, tanong po, brothers and sisters, mga brothers naman, nag-e-effort naman ba tayo para tayo ay pagkatiwalaan ng ating mga misis? Yes! Amen, di ba? Wow, ang lakas ng mga brothers. Amen. Tama po ba yung sisters? Sinabi ng mga brothers? Yes! Oh, agree naman pala. So, mababait naman po pala yung mga brothers and sisters natin dito. Palapakan yung mga sarili po. So, palagi mo kasi yung tiwala. So, trust is earned but not given. Diba? So, yung tiwala, nakukuha po yun, pero hindi po na lang basta-basta binibigay. So, dapat magsumikapan po natin makamit yun. So, kung patuloy natin, pinutupad yung lahat ng ating mga sinasabi at ginagawa po natin yun, nakukuha po natin yung tiwala ng ating asawa. At sinusuplihan din naman po niya ito ng pagtitiwala. So, kaya dapat po, sinusunod po natin yung ating mga pangako, mga brothers. Minsan kapag anniversary nyo, brothers, sana naman ilalabas nyo yung asawa nyo, dinidate nyo, kahit simple lang naman, or sineselebrate nyo kung ano yung anniversary nyo, di po ba? O pwede naman, mga kuha sa anniversary nyo, ikaw, brothers, ikaw po yung maglalaba, mamamalansya, maghuhugas ng pinggan, maglilinis ng bahay, dayo po muna si sister, kung wala po tayong pangregalo, kung may bigay na sa kanya. So, amen po ba? Amen. So, ayan. So, pangalawa, free from worries, knowing that God will take care of us. So, alam natin ang Diyos very generous. Kaya huwag po tayo maging masyadong maalalahanin sa lahat, mag-worry sa mga bagay-bagay na nangyayari, ng paano tayo makakaraos sa buhay, paano tayo makakaraos sa buong maghapon, paano tayo makain, di po ba? Ang Diyos na po yung bahala sa atin. Basta gawin po natin ng maayos sa ating pamilya, ginagawa po natin, nagiging masipag po tayo sa lahat po ng ating ginagawa, sa ating anak buhay. Hindi po tayo kailangan pababayaan ng Panginoon. Amen po? Amen. So, ayun. So, next po, we can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose and by thinking of ways to serve God. Ang ibig lang pong sabihin niyan is gagamitin natin yung ating mga kaisipan at diwa sa pamamagitan ng
paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga yung layunin ng Panginoon ay masunod, brothers and sisters. So be always ready and available kapag kung saan man tayo tawagin ng Diyos para sa anumang service sa Kanya. So, hayaan natin na siya yung gamitin tayo sa mga service na to at siya yung mag-work sa atin as we serve. So, naniniwala po kayo, brothers and sisters, na yung asawa niyo po ay isa sa mission po yan na binigay ng Diyos sa inyo, no? Amen po ba? Amen. Amen. So yung husband nyo o yung wife nyo, yan yung mission. Isa sa mission na binigay ng Diyos sa inyo, brothers and sisters, na sila po yung kasama nyo sa path to holiness, brothers and sisters. Yung daan patungo sa kabanalan. Siya yung mag-lead sa inyo patungo sa heaven, brothers and sisters. So, kaya, dalawa po sana kapag, siyempre, gusto nyo pumunta tayo sa heaven. Lahat tayo gusto tayo pumunta sa heaven. Pero sana, i-pray din natin na pag napunta tayo sa heaven, dapat kasama natin yung asawa natin. Baka pag namatay tayo, pagdating natin sa heaven, pag wala asawa ko rito, nasaan kaya siya? Pero sabay naman kayong namatay, di ba? Nasaan kaya siya? So, siguro hindi mo nagawa yung role mo para i-lead siya doon sa holiness. Di ba? So, nagkulang ka siguro doon, kaya medyo naligaw siya ng landas. So, yun po, brothers and sisters, mission po natin yung ating asawa. Hindi lang ating asawa, pati yung ating mga anak. Diba? Naging mission natin na dalhin sila sa tamang landas at holiness at eventually sa heaven. Magkita-kita tayo lahat sa heaven, no? Okay po, brothers and sisters? Amen? Next po, loving God with all our strength. Ibigin ng Diyos ng buong lakas, brothers and sisters. Ang ibig sabihin po nito, loving God with all our strength, meaning giving our time, talent, and treasures to God, brothers and sisters. Yung ating triple T, o yung 3T na tinatawag. So yung time, yung talent, yung treasure. Yung ating oras, yung ating talento, ang ating kayamanan, brothers and sisters. Paano ba yun? Sige, isa-isahin natin. Sabi dito yung time. So giving God our time. So, bigyan natin yung ating oras para sa Diyos. Kailangan, meron po tayong tamang kaisipan sa paggamit ng ating oras. So, tanong, saan ba natin ginagamit ang ating oras? So, yung oras po ba natin ay ginagamit natin para sa Diyos at para sa ating kapwa? Dapat, hindi lang para sa ating sarili, brothers and sisters, ang ating oras. Siyempre, dapat, meron din tayong oras para sa Diyos at para sa ating asawa o sa ating pamilya, di ba? Kasi 24 oras po ang buong maghapon. Pero ilang parte ba ng 24 hours yung binibigay natin o nilalaan natin sa Diyos? Yan, mag-reflect po tayo doon, brothers and sisters. Hanapin natin yung patnubay ni Lord kung paano natin gagamitin yung ating oras. So through prayers po and reading the scriptures po, i-reveal po ni Lord. Pero hilingin lang po natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng tamang pamamaraan. Yung time management ba na tinatawag, brothers and sisters. Para alam po natin kung paano gagamitin yung oras. At para mas marami rin tayong ma-accomplish na bagay-bagay. Excuse me lang po. Thank you. So, hanapin po natin ang direksyon ng Diyos kung paano tayo makapaglaan ng oras at panahon para sa kanyang mga layunin. At suriin natin kung ano ang dapat natin gawin sa ating libreng oras. Marami po tayong free time, I believe, brothers and sisters. Kasi kung nagtatrabaho tayo ng 8 hours, natutulog tayo ng 8 hours. Let's say na 8 hours, 8 hours ang tulog natin. 16 hours na po yun. So, meron po tayo natitirang another 8 hours. Kakain tayo, siguro, mga 1 hour, lunch, dinner, so, breakfast. So, siguro, half hour lang breakfast, 2.5, 8 minus 2.5, so, 5.5. So, matitira pang 2.5 hours. So, ano po ba yung ginagawa natin sa mga free time natin gano'n? So, pag-isipan natin kung ano po yung pwede natin gawin. Pwede po tayo makatulong dun sa mga nangangailangan ng tulong. Pwede po tayo mag-serve sa church. Kung meron po tayong talent, pagkalaw po natin yun, mag-serve po tayo kay Lord.
So, napakasarap po ng feeling o pakiramdam, brothers and sisters, kapag alam po natin nakakatulong po tayo sa ating kapwa, mga tao na kailangan higit sa lahat, at saka yung nakapaglingkod tayo sa Diyos. So, next po, yung ating talent. Dito, use our talent to glorify God. So, your talent, brothers and sisters, are God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Nanda po na, di ba? So, yung mga talento natin, kaloob ng Diyos para sa atin. Pero ano man po yung gawin natin doon sa mga talento yun, yun naman po yung kaloob o regalo natin sa Panginoon. Amen po? So, kapag binigyan ka ni Lord ng... so, ang tanong ngayon, ginagamit ba natin yung ating mga kakayanan o mga talento to give glory to God? So, kung tayo may talent naman na binigay sila na mahusay tayo magsalita, hindi tayo magsalita, wala tayong kaba kapag nasalita sa maraming tao, pwede tayo mag-serve as lector commentator sa church. Kung may talent kayo to sing or to play musical instruments, pwede tayo mag-serve sa choir, di ba? Or pwede tayo mga brothers as lay ministers, mga sisters as mother butler, pwede rin tayong mag-ushers o mag-guide sa mga parishioners during the Mass. Marami pong ways to serve God, brothers and sisters. I remember before po, nag-serve din po ako nung kabataan ko pa lang po. Di pa po ako, single pa lang po ako nun. Nag-serve po ako as, catechist. With summer po, may catechista sa aming lugar, sa Pasig. So, nagtuturo po ako sa mga kids, mga maliliit na bata, mga 4 to 12 years old, gano'n. So, every week po yan, every week, kita-kita kami. Pero before kami magturo, tinitrain naman din po kami. I believe some of the parishes may ganong program. Pwede po tayo magturo o magbigay ng catechism sa mga kids. Pwede po tayo mag-volunteer sa mga ganong. Marami pa po tayo pwedeng gawin na para makapaglingkod po sa ating Panginoon. Sino po ba yung nagsiserve sa parish? Dito sa parish po ng Fatima. Yun, ang dami. Praise God. So, God bless you po, brothers and sisters, sa inyong service sa parish. Amen po. Next po, treasure, brothers and sisters. Sabi dito, having the right attitude toward our treasure. So, yung pamamahal po sa Diyos ng buong lakas, nangangahulugan na ibinibigay din natin sa kanyang ating mga kayamanan o yung anumang mga pag-aaring material, brothers and sisters. In what way? Siguro through offering sa mga misa at through tithing po. Sa community ng Corpus for Christ po, once naging members po kayo, may regular tithing po tayo na tinatawag monthly to support yung gawain ng Corpus for Christ. So, magkaroon po tayo ng tamang saloobin ng ang lahat ay pag-aari ng Diyos, brothers and sisters. At ang meron tayo sa mundo is pag-aari ni Lord yan. Wala tayong pag-aari dyan. Everything belongs to God. Even yung buhay natin, brothers and sisters, yung buhay din natin ng ating pamilya, lahat yan ay pag-aari ng Diyos. So, siya yung nagkaka ng lahat ng bagay dito sa mundo, di ba? So, lahat na dito sa langit o sa lupa ay pag-aari niya. So, tayo lang po, brothers and sisters, ang tawag sa atin yung mga stewards o yung tayo yung mga taga-pangalaga, brothers and sisters. Taga-pangalaga naman tayo ng pag-aari ng Diyos. Kaya dapat natin gamitin ito ng tama na ayon sa plano ng Diyos. And, dapat din natin paniwalaan na siya yung nagkaloob ng lahat ng ating yaman at pag-aari. Di ba? Hindi po ito nanggaling sa ating pansariling kakayahan. Lagi natin tatandaan yun. Kung tayo man ay nasa magandang kalagayan o nakaka-LU tayo, di po ba? So parang, huwag po natin isipin na dahil sa magaling ako sa trabaho ko matalino ako Hindi po ganun. Kasi dapat lagi po natin isipin na kaloob o biyaya at blessing ito ng ating Panginoon sa atin. So, hindi po dahil sa ating pansariling kakayanan. So, sabi nga po dun sa kanta, di po ba? Nagmula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. So, lahat ng ito nagmula sa Diyos. And ano yung gagawin natin? Inihahandog muli natin sa Kanya, brothers and sisters. So, at ulit na natin yung kalagayan ng ating puso.
So, yun po yun eh. So, actually, brothers and sisters, hindi naman po hinihiling ng Diyos na, o hindi naman po kailangan ng Diyos yung mga salapit o yung mga kayamanan o yung namang pag-aari na meron tayo. Hindi naman niya kailangan niya kasi God, powerful siya, lahat ng ito ay sa Kanya. Pero gusto niyang subukin yung ating puso. Gusto niyang tignan yung estado ng ating puso. Na tayo ba ay handa ba natin ibalik sa Kanya? Yung lahat ng mga biyaya at papalang tanggap natin mula sa Kanya. Ganun ba tayo ka-grateful? Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya sa lahat ng mga nare-receive natin? At in return, binabalik ba natin sa Kanya ito? Or in return, itinutulong ba natin ito sa ating kapwa? So, iba, napakagandang isipin po yun, brothers and sisters, na sabi nga, kapag naghandog ka sa Panginoon, mas lalo kanyang binibless, brothers and sisters. Kapag the more we share, the more we give to God, the more blessings we will receive. Amen po ba, brothers and sisters? And sa community po sa Cobas for Christ, meron po tinatawag tayo na angkop na program, Answering the Cry of the Poor. Kung saan po tinutulungan po natin yung mga batang walang kakayanan po na kapag-aral financially, mga mahihira po sa ating lipunan. Tinutulungan po sila ng Cobas for Christ through angkop. Meron po mga fundraising events and activities na ginagawa ng angkop. And one of the big event po na ginagawa is meron po kaming walk. Maglalakad po, parang fun run pero hindi siya run. So walk siya. So, and siguro mga 5 kilometers maximum lang po yun. And maanyayahan po namin din kayo, yung mga participants mo, especially to join dito mga napakagandang gawain ito. Kasi yung proceeds po nun, gagamitin po yun sa pag-aaral ng mga batang scholars ng angkop. Amen po ba? So nakatulong ka na dun sa bata, nakapag-exercise ka pa, di ba? Nakapag-walk ka pa. Diba? So, ayun. So, tinuturo sa atin to share our blessings. Amen po? Amen! Sige, ngayon, nakatapos na tayo sa love for God. Dito naman tayo sa second commandment. You shall love your neighbor as yourself. Ibigin natin ang ating sarili, gaya ng pag-ibig natin, ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So yung perfect model natin for loving God and others are Jesus and Mary. Bakit si Jesus? Kasi pinakita ni Jesus yung unconditional love, tsaka yung sacrificial love, at tsaka yung all out na pagmamahal niya sa ating lahat, brothers and sisters. Inahalin niya yung kanyang sarili, nagpakasakit, nagpakamatay sa krus, para sa ligtas tayong lahat, brothers and sisters. Para sa isang napakabuting kapakanan ng buong sanlibutan. So, walang alinlangan din siyang sumunod sa kanyang ama para ibigay ang kanyang buhay para sa lahat. Kay Maria naman, kay Mama Mary, alam naman natin yung obedience ni Mama Mary is very important sa ating salvation history. Diba? Yung pag-yes ni Mama Mary sa plano at kalooban ng Diyos para sa mundo o sa sanlibutan. Nagsimula yung pagliligtas, yung istorya ng pagliligtas ni Jesus, di ba? Para sa ating lahat. Kung hindi nag-yes si Mama Mary para maging mother ni Jesus, maaaring iba yung nangyari sa ating salvation history, no, brothers and sisters. And yung pagmamahal ni Mama Mary at ni Jesus Christ, naging posible yan, brothers and sisters, with the help of the Holy Spirit. So, yung banal na Espiritu Santo, ang naging gabay nila na may sundan natin kung paano yung halimbawa na ginawa nila kung paano tayo magmahal sa Diyos at sa ating kapwa. At ibinigay ni Jesus yung bagong utos. Sabi dito, I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So you also should love one another, brothers and sisters. So ito yung bagong utos ng Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa, hindi lang katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, kundi katulad ng pagmamahal niya sa atin. Kung paano ba magmahal si Jesus, yun din yung gawin natin, siya yung maging huwaran natin. And paano ba nagmahal si Jesus, brothers and sisters? Yung halimbawa ng Christian love na pinakita ni Jesus, nung hugasan niya yung paan ng kanyang mga alagad. Di po ba? Remember, every Holy Week, we commemorate yung Maundy Thursday, yung washing of the feet. Di po ba? Pero alam niyo po ba, nung unang panahon, nung nangyari yun,
Inugasan ni Jesus yung paa ng kanyang mga apostoles. Alam po ba kung gaano kadumi yung paa ng mga apostoles? Siguro ito napakadumi. Kasi nung unang panahon, wala namang gaanong sasakyan. Puro lakad lang para makarating ka sa isang lugar. At tapos, puro bundok yung dadaanan mo. Hindi pa naman sementado yung mga kalsada. Di po ba? So malalayo yung pinupuntahan. Tapos sandals lang ang suot nila. Kasi ba hindi siya closed shoes. Diba? Sabihin, yung dumi, pumapasok talaga dun sa paa nila, sa mga daliri nila. Diba? Imagine, hinugasan niya ni Jesus. And, nung unang panahon, yung mga nakuhugas lang ng paa, ay yung mga tinatawag na serpent, o yung mga alipin. Pero, Jesus is God, siya yung ating Panginoon, pero siya yung nagpakababa, parang alipin, di ba? At hinugasan yung paa ng kanyang mga apostoles. So, ito yung klase ng pagmamahal. Nakita ni Jesus na mayroong kababaang loob, di ba? Humility. Nuturo tayo ng virtue ng humility dito. At saka yung paglilingkod sa isa't isa, brothers and sisters. Yun yung klase ng pagmamahal na pinakita ni Jesus sa atin. Yung handang maglingkod sa ating kapwa ang may kababaang loob. Pangalawa, pag may pinakita ni Jesus, paano ba siya nagmahal? Namatay si Jesus, dahil sa labis niya tayong minahal, o labis niya tayong mahal, brothers and sisters. So, ang kinakailangan ng pagmamahal sa kapwa, brothers and sisters, ay hindi lamang yung pagbibigay ng ating oras, o pagbibigay ng ating karunungan, ng ating skills or talents, pagbibigay ng ating yaman, pagdarasal sa kanila kapag kailangan nila ng prayers. Kung kinakailangan din, handa rin dapat tayong ialay ang ating mga buhay o sarili para sa iba, para sa ating kapwa. Gaya ng pinakita ni Jesus para sa atin, yung handang magsakripisyo para sa ating kapwa. Ikaw ba, mga brothers? Sige, tanong kayo mga brothers. Ikaw ba, mga kapatid na brothers? Handa po ba kayo magsakripisyo para sa inyong asawa? Yes. Ang mahina, parang hindi convincing. Sige, ulitin ko ha. Brothers, mga husbands, are you ready to give or to sacrifice para sa inyong spouse? Yes! Very good. Lakas no? Convincing. Sige. O sige, ito po. 1 week daw po. Kayo po muna yung maglalaba, mamamansya, maglilinis ng bahay, magluluto. Di ba sa technician rin po yun? Di po ba? Okay po ba yun, brothers? Handa po kayo doon? Ano nabawasan? Parang iba ayaw. Sige ulit. Handa ba kayo, brothers? Yes. Parang hindi sigurado, no? So, siguro sabi ng isa kaya malakas doon kung bakit malakas ang yes kasi okay lang kasi hindi naman na ginagawa ko araw-araw. Hindi naman pa naman nagawa yung araw-araw. Kaya walang nabago. So, next po, sabi dito, wala nang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So, yan po yung klase ng pagmamahal na binigay ni Jesus sa atin. So, brothers and sisters, every time you see the cross, every time makakita kayo ng cross, alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ni Jesus Christ. Diba? Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. By looking at the cross, alalahanin natin na we are saved and we are loved by the Lord by looking at the cross. Amen po ba? Amen. So, question, sino po ba yung ating kapwa, brothers and sisters? So, sino nga bang ating kapwa? Well, ang sagot po dyan, through the parable of the Good Samaritan. Quick lang ang story nito. Meron pong isang Hudyo na naglalakbay from Jerusalem to Jericho. Nung naglalakbay po siya, naka-encounter po siya ng magnanakaw. So, ang ginawa po sa kanya, sinaktan po siya, inubaran, kinuha yung mga dala niyang gamit, at iniwan siyang duguan at halos mamamatay na. So, nung iniwan siya doon, may dumaan na isang Hudyo na priest. Umiwas yung Jew na priest at umiwas na kanyang daan at hindi siya inigilan at hindi tumigil. Sumunod may another tribe na dumaan, Levite, umiwas din, iniwasan din siya. Ang pangatlo ay dumaan ng isang Samaritan. Yung Samaritan na ito, just a brief background, yung Samaritan po, tsaka mga Jew, hindi po sila okay na tribe. May mga alitan po sila, may mga pag-aaway po sila.
na hindi po sila in good terms, kumbaga. So, pero dun sa pagkakataon na yun, nakita ng Samaritan yung Jew na sugatan. Halos mamamatay na. Nahabang po siya, naawa siya. Tapos ang ginawa niya, may dala siyang wine or alak. Pinagaling niya na inugasan niya yung sugat at ginabot niya sa abot ng kanyang makakaya. Kumbaga tinulungan niya yung sugatan na lalaki. Nilagay niya dun sa kanyang camel, tapos nilagay niya dun sa bahay panuluyan. Parang inn na tinatawag. Tapos, inalagaan niya yun for one day. Tapos the next day, kailangan na niyang umalis. Ang ginawa niya, iniwan niya yung sugatan na lalaki doon sa may-ari ng bahay panuluyan para alagaan. Pero binigyan din naman niya ng pera, ng 2 coins. Tapos, yung dalawang pera na yon, sinabi niya rin na kapag kulang to, sa pagbalik ko na lang. Pero alagaan mo siya, parang gano'n. Tapos, yun nga yung nangyari. Ngayon, ang tanong, tinanong ni Jesus yung kanyang mga nakikinig. Alin sa mga ito, yung tunay na kapwa ng taong inatake ng mga magnanakaw. Siyempre, yung naawa, di ba? Siyempre, yung Samaritan na tumulong sa kanya, di ba? Kaya, ang sabi ni Jesus, mayo ka at gayon din yung gawin mo. So, mayo ka at gayon din ang gawin mo. So, hindi rin pala nasagot. Hindi nasagot ni Jesus directly kung sino yung ating neighbor o yung ating kapwa. Kasi parang binigay na rin niya yung responsibility sa lahat. Mayo ka, gayon din yung gawin mo. Sa lahat ng mga nakikinig, ganun din yung gawin nyo. Ibig sabihin, treat your neighbor, treat everyone as your neighbor. Di man niya diretso sinabi na ang yung kapwa ay lahat, pero sinabi niya na lahat ay dapat nating ituring bilang kapwa. Okay? And now, brothers and sisters, let me call on yung sharer natin for tonight. May call on si Brother JP. Yan, good evening po sa ating lahat. Nakaka-pressure pala dito. Pwede po bang may matay ko na sa inyo? Okay, magpapakilala po muna ako. So, my name is Brother JP Angas. And this is my wife, Miss Jovi Angas. Kami po ay matagal na rin sa CFC. Halos 1 year na po ata. And it feels 20 years na po. Masarap po nandito. Nabibisi po kami dito. Okay? So, ayan, daanin ko na lang po ito sa presentation or picture. Baka po kasi tulungan niyo ako. So, ayan. Point of sharing po natin. Testify the faith, learning to love God and neighbors. So, love God and neighbors. Yung love God po kasi, familiar na po ako dito. Kasi matagal na rin po ako nilikod sa simbahan. Pero yung neighbor po kasi, dalawa po kasi sa akin. Meron po kasi good neighbor and meron pong bad neighbors. So, ang hirap po ma-encounter ng mga bad neighbors kasi paano ka magiging Kristiyano sa kanila. Sila hindi Kristiyano sa inyo. So, paano may apply yung magiging Katoliko mo? So, ayan, to start po, ayan, kwento ko lang, short story. So, before, 20 years ago, ako po isang sakristan. Tagal pa ako naglingkod, almost 11 years. Kala ko nga po, magpapari na ako Pangalawa sa, ito po, ayan, pangalawa sa Putoy niya. So hanggang sa nakakilala po ako ng good neighbor. Yan na po yung aking asawa. Ako po yung mga isang kapwa. So, pumasok po kami ng youth ministry. Nagtagal po kami dyan. Kami po ay naglingkod sa youth ministry. And then naging malalim po yung foundation namin kasi nasa loob po kami ng simbahan. So pagkanta po namin, kaya po namin lahat. Napapaligiran naman tayo ng mga mabubuting tao. Siguro mabuti rin tayo. So, ayun.
Hanggang sa, naging 11 years po kami na naging mag-boyfriend and girlfriend. So, tagal, bago namin maisipan magpakasal kasi sabi namin, may ipon ka na ba nun? Wala naman, wala siyang ipon nun. Sabi ko, sige, ako na lang mag-iipon para sa akin. So, ayun, nag-propose kami. Yan. Diyan namin na nag-propose pala ako. sorry po. No, siya lang yung sumagot. Diyan namin na-encounter po yung bad neighbors bilang couple. Kasi sabi po namin, dati po kasi, nung nagtatrabaho na ako, tumutulong din po ako sa mga tiyahin ko, madaling sa akin. Kasi yung parents ko, okay naman po sila sa akin. Yung mga tita ko po, nagbibigay po ako ng paunti-unti. Makatulong lang kasi hindi naman po kami galing sa mayamang pamilya. Kami po yung mga taga-probinsya, Camarines Norte po kami. And then, nung time na nag-decide na po kami na magpapamilya na kami, syempre, hindi na po nakakapag-abot sa mga tiyahin ko, ganyan. Diyan na po nagsimula yung mga bad neighbors. Ang masakit po dyan, kamag-anak mo pa. And then sabi, dyan na yung mga salita nila na naging engineer ka lang, nagyabang ka na. Kumita ka lang, nagyabang ka na. Ganyan. Sabi ko, hindi naman po, magsisimula na akong magpamilya. And then, sa masamang palad po, tinasal po kami, natuloy po yung wedding, pero hindi po sila pumunta. Sa father side ko po, wala pong iyahin at tiyuhin na pumunta sa wedding namin. Pero mapalit pa rin po kami kasi napakarami pong parang na-attend ng wedding namin. Ang aming pong wedding presider ay si Archbishop Rex po, anak ko na may pag-asa. So marami po nagmamahal sa aming kaparehan. Kasi lumaki po kami sa simbahan. And then, sabi ko, paano pa ako? Kasi nagkaroon na po ako ng tampo Dahil lang ba hindi ako nakapagbigay at bubo ng sariling pamilya makakalimutan na rin nila ako. And I pray po, sabi ko, Lord, please heal me. Kasi ayoko pong lumaking may tampo, may galit, especially sa mga kamag-anak ko. Kasi sila lang po yung magiging kasama ko din sa buhay ko sa asawa. Alam niyo po yung naging sagot sa amin ng Panginoon. Ang binigay po sa amin, ito po yung naging sagot. Binigyan niya po ako ng anak na babae. So, purpose po pala nung magkaroon ako ng anak na babae is turuan niya ako maging malambot muli. Na hindi ako maging matigas na magkaroon ng matigas na puso. Nung lumabas po yung baby namin, parang po akong nahugasan. Parang nawala po lahat ng galit, ng puot, ng hinanakit sa mga kamag-anak ko. And I think that's God's love for me po, na tinulungan niya ako mahugasan lahat ng hinanakit ko sa kanya. So yun lang po ang point of sharing ko. Hindi ko na po papatagalin. Salamat po ng marami. Conclusion na rin ako, mga brothers and sisters. And to conclude po, brothers and sisters, yung loving God and loving your neighbor, katulad po ng isang cross, brothers and sisters. So yung vertical po represents yung loving God. Yung horizontal po, yung pahiga, yun po yung loving our neighbor. So, ang cross po, hindi pwede po yung vertical lang. Hindi rin po pwede yung horizontal lang. So, dapat yung vertical, tsaka horizontal. Sabihin, magkasama palagi yung loving God, which is yung vertical, yung loving our neighbor, which is yung horizontal. Hindi po siya matatawag ng cross kung yung vertical lang o yung horizontal lang. So, inseparable po sila, brothers and sisters. Katulad ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal din natin sa kapwa. Lagi po silang magkasama dahil yun yung sentro ng ating buhay Kristiyano. And yung loving God, hindi po madali, brothers and sisters,
Yung pagmamahal sa Diyos hindi po madali. So, alam natin na meron tayong kaharapin mga challenges, mga pagsubok sa buhay para lubusan natin mahalin ang ating Panginoon at makapag-commit tayo sa Kanya. Sa katunayan, imposible po natin magawa ito on our own, brothers and sisters. We need the help of the Holy Spirit. So mag-pray po tayo, mag-ask tayo ng help sa Holy Spirit. Hanapin natin yung presensya ng Diyos pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ay magagawa nating mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at ng buong lakas. At sa huli, sinabi ni Jesus Christ, magmahalan tayo katulad ng pagmamahal niya. Pinakita na ni Jesus yung model. Siya yung huwaran ng ating pagmamahal. Paano ba nagmahal si Jesus? Hindi niya titignan kung mayaman ka o mahirap ka, kung anong layo ang pinagmulan mo, at kung ano man yung pinag-aralan mo, kung ano man yung narating mo sa buhay. So, namatay si Jesus para sa ating lahat. Siya ay naging kapwa, naging neighbor, para sa ating lahat. Nawa, inihilig sa atin na sundan natin kung paano nagmahal si Jesus. Ngayon din, mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal ni Jesus, na handang maglingkod, handang magsakripisyo, at handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kapwa. And with that, brothers and sisters, may God be praised.